All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na naman si Senator Jinggoy Estrada. Mahilig po ito sa katagang hindi naman niya natutupad. Sa mga katagang malimit niyong maririnig sa kanya at sa iba na mga senador o mambabatas. Pero hindi nila natutupad eh. Makailang beses na akong narinig ito, nabasa ng mga sinabi nila, pero nag-aantay po ako ng pagkakataon. Hindi nila natutupad. Wala nangyayari. At ganun din po, si Senator Soto, mukhang bumakbak na naman ito, bumira na naman ito. Sinasabi niyang, agrabyado ang mga Pilipino. Saan nga ba agrabyado ang mga Pilipino? O yan po no, ang pag-uusapan natin muna dito sa vlog na ito, no? Yan po ay manggagaling isang article sa politico.com.ph at isa naman po sa GMA News online. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So inahin muna natin mga kababayan si Tito Sen. Yan, kasi po sa Politico meron pong article dito, ang sabi ay, agrabyado Pilipino doon. Sabi ni Tito Soto, takes swipe at DPWH for allowing blacklisted Diskaya contractor back in bidding. Ay! Tama nga naman siya. Bakit nga naman binalik? Yung isang Diskaya firm o kumpanya ng ang dami po kasing kumpanya nitong Diskaya na to no? Yung dalawang kumpanya nito nasa top 3 at top 4 ng top 15 na nilabas ng Pangulo, no? Yung Saint ano ba yun? Saint Patrick ba yun, no? Para kasing Saint Peter Sorry naman may isa palang kumpanya na blacklisted na ng DPWH pero nakakuha pa ng kontrata? Baka naman iisipin nyo kasi nakalaban ito ni Mayor Vico bilang mayor ng Pasig nung last election. Soto yon, si Vico Soto. Kamag-anak ito, pamangkin ni Tito Sen, no? Pero hindi naman siguro sa dinedepensahan nyo yung kanyang pamangkin, kundi may katotohanan. No, siguro nakita nila, blacklisted na pala ito. Bakit paano pa ito nakakuha ng kontrata sa gobyerno? 'Di ba? Basahin lang po natin itong article sa Politico na ito. Senate Minority Leader Tito Soto has flagged the involvement of their political rival, the Diskaya, in anomalous flood control projects under scrutiny for its failure to mitigate flooding. During the Senate Blue Ribbon Committee probe on Tuesday, Soto named the company linked to Seraya Sara. Pangalan, Sara na naman mga kababayan. Nakakadalawa ka na Sara Diskaya, the election rival of his nephew Pasig Mayor Vico Soto. Soto said Saint Gerald. Saint Gerald pala, hindi Saint Patrick. Sorry po. Kasi nahihilo na ako, ang dami kasing Saint Yung isa Saint Peter Pag sinabihan kang Saint Peter, ano po ba yan? Puninarya ba yan? Nakakatakot po sorry naman po sorry. Saint Gerald's Construction was once blacklisted by the Department of Public Works and Highways for contract delays, but later allowed to continue being a government contractor. Ano na nangyari, DPWH? Talaga naman, no? Ang tanong, kailan binlacklist? Kailan binalik? At bakit binalik? Sinong nagpabalik? Alam ba yan ng sekretary? O mamaya out of the loop na naman ng sekretary? Sinong sekretary? Hindi natin alam. The Diskaya put up another company, the Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Siguro itong Diskaya madasalin din ito. Siguro mga religious ito kasi biruin nyo, Saint Gerard. Ano pa, baka may Saint Patrick, may Alpha and Omega. Di ba nabanggit din yan sa Bible even though it's a Roman word, I am the Alpha and the Omega, o Greek ba yan o whatever.
I am the first and the last. Talagang ginagamit nyo sa pangalan ng kampanya nyo, mga espiritual. Kumpanya, no? Ang hirap magtagalog. Sa mga company ninyo, mga spiritual. Spiritual, baka naman guided by the Holy Spirit din kayo, tulad ni Bato, Talaga naman, no? Spiritual, pero mga manluloko, gamit-gamit din ang pangalan ng Diyos, karmahin sana kayo. Diskaya was invited as president of the company, doon po sa hearing, but she is snubbed. Hindi dumating. Bakit di kayo dumating? Takot? Oo. Takot makontempt. Oo. The Blue Ribbon Committee probe. Ito po yung may video na pinakita yung yaman nila. May 40 cars daw siya, may mga buildings daw siya, maganda bahay niya. Yumaman. Yumaman po. Soto said that Diskaya have also owned St. Timothy. Puro mga santo. Maya naman kayo. Until they divested from the company. Meaning umalis daw po sila. The two Diskaya firms, yung kumpanya, are among the top 15 contractors which cornered 100 billion of the 545 billion. Wow, lami-lami. Ang sarap ng buhay. 20%? 20% ba ang nakuha ninyo? Hindi, 100 billion Ang laki nito. Ilang porsyento yan ng 545 billion? Tama, 20%. Kaya pala ang daming kotse. Dami bahay, umasenso na. Oy. Alpha and Omega and St. Timothy Construction are also among the 5 contractors which had projects in almost all regions nationwide. Palakpakan! Kayo lang pala ang kontraktor. Bakit kayo palagi ang pinapaboran? Bakit? Ang dami niyan mga kababayan. No? Bakit kaya sila ganun? Share the wealth. Kayo naman, tangina talaga, Siguro ang lakas magbigay ng nito, Yung mga tanong lang, mga ilang sako po ba ang naibibigay nyo sa mga opisyales ng DPWH? Okay, magagalit. Na-expose na yan ni Senator Pampilo Lacson. Sabi niya, bids and procurement, ilang porsyento. COA, ilang porsyento. Sa mga district engineers, ilang porsyento. Mababa na daw yung 6% para sa district engineers o regional directors. Oy, kayong mga contractors, umamin na kayo. Isiwalat nyo na ilang porsyento binibigyan nyo kay kay congressman, kay mayor, kay governor. Yan. Sige, labas nyo na. DPW's Bonoan said a blacklisted company can bid again for government contracts after a year. Blacklisted na Blacklisted na. Ano ba hindi nyo naintindihan sa blacklisted? Blacklisted, meaning may anomalyang ginawa, tapos pababalikin ninyo? Wala na bang iba? Tangina talaga, nung patakaran talaga mga kababayan, Kumbaga, ninakawan ka na. O magantay ka ng 1 taon, nakawan mo ulit ako Ewan ko, mga kababayan, ang galing. This did not sit well with Soto, who said allowing blacklisted companies from participating again in public bidding puts the public at a disadvantage. Agrabyado Pilipino doon blacklisted na nga. O kaya nga, nakukuha niyo yung punto namin ni Tito Soto. Blacklisted na What is the word blacklisted? Prohibited ka na, ban ka na, hindi na pwede. Bakit ka na ban? Bakit hindi ka na pwede? Kasi nakitaan ka ng pagkakamali. Nakitaan ka ng anomalya. Isa kang anomalous, unscrupulous. Tapos sasabi mo lang, sige, okay na slap indahan lang, 1 year lang muna. Tigil ka muna sa pagnanakaw. Sa iba ka muna magnakaw. O pagbalik after 1 year, nakawan mo ulit ako. Ira talaga. Ang sakit sa ulo, mga kababayan, visit to. Punta naman tayo dito sa isang napakalinis na senador. Itong senador na ito, siya yung nagsabing nakakadiri kayo, DPWH. So, therefore, siya po hindi nakakadiri. Ang tinutukoy natin, si Senator Jinggoy Estrada. Lahat naman kayo, narinig yan, nabasa yung sinabi niya.
Nakakadiri kayo, DPWH, kasi nga puro sa mga pangungurakot. O, di ba? O, congratulations po kay Senator Jinggoy Estrada. Wala pala kayong bahid ng kasalanan o dungis, no? Malinis po kayo, hindi po kayo nagplunder, hindi kayo naggrab, hindi kayo nagbribery, kasi nakayanan yung sabihan ng ibang tao na nakakadiri kayo. Napakalinis po ni Jinggoy Estrada, ha? Tandaan nyo, no? Ayan po ang classic example, ha? Huwaran po yan ng mambabatas. Huwaran sila. Oo. Napakalinis po nila. Wala po silang ginawang pagkakamali. O si Jinggoy walang ginawang pagkakamali. Ha? Ngayon, eto na naman tayo, mga kababayan. Ha? Ito yung mahilig nilang sabihin tuwing may hearing sila, tuwing sa akala nila may maling ginawa yung resource person o yung iniimbestigahan. Ano yung famous word nila o famous line nila, the one-liner? Ha? Heads must roll. Ilang beses ko na pong nadinig yan sa kanila, mga kababayan. Lalong-lalo na tong si Jinggoy. Pangalawang beses na to, heads must roll. O, ha? Sa ibang mga opisyales, ganun din yun. Sa Pogo, meron din yan. Yung sa birth certificate fiasco, meron yan. Heads must roll, heads must roll. Madidinig nyo sa mga hearing nila. O after that, ano ang nag-roll? Ha? Eh siyempre, sabing ganon, 7-Eleven, corrupt. Iba po yung nag-roll eh. Iba po yung nag-roll. Oo. O alam nyo na kung ano yung nag-roll. Ha? Siyempre sila, tumigil. Sino yung i-heads ninyong iro-roll? Walang nangyari. Ha? Binudol nyo lang kami. O sige, sa lahat ng investigasyon ninyo, at sinabi nyo itong heads must roll, may napatunayan ba kayo? Ha? Wag na po natin gagamitin yung salitang moro-moro sa mga hearing, ha? Kasi po yan, despicable po yan sa mga kababayan nating mga moro. Ha? Wag po, masakit po yan. Sabihin na lang natin na walang kwentang hearing. Mas maganda na yon para wala pong masasaktan, ha? Okay? Sinasabi ko lang sa inyo, masakit po ang damdamin ng mga kapwa natin, ilang mga moro dyan, ha? Sa kapwa natin mga taga-Muslim, no? Wag po natin gamitin yon. Sabi na lang natin ang salitang walang kwentang hearing. Okay? So, mas maganda na yon, no? Para hindi po tayo makasakit ng mga kapwa Pilipino natin. Pero itong mga to, itong mga mambabatas na nagsasagawa ng hearing at sasabihin nila, heads must roll. Itong mga executives na nagsasabing, heads must roll. Nasaan yung head? Nasaan yung taong tinanggal ninyo, kinasuhan ninyo, naparusahan? Wala eh. Hanggang ganito lang kayo, hanggang daldal lang kayo. Ikaw na naman, Jinggoy Estrada, ha? Oh, sinasabi dito, oh, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada meanwhile believes that heads must roll amid the Senate Blue Ribbon Committee's investigation into the anomalous flood control projects. Basta ako, ang paniniwala ko, hindi magpo-prosper ang isang ghost projects kung walang kooperasyon. O ayan ang sabi ni Estrada at naniniwala siya. Heads must roll. Eh putang, ang gumugulong lang na heads ay amin eh. Kasi nabudol kami. Palaging naririnig yan. Heads must roll. Heads must roll. Heads must roll. Nasaan? Nasaan? Hindi po yung pagugulungin yung ulo ng tao. Mali po yan. Huwag niyong gawing literal. Ha? Yan po yung kataga na kung saan sinasabi na dapat may managot, may maparusahan. Yan po yan. Eh pero wala po nangyayari. Yung bang mga hiniring nyo dati na narinig namin nito, may nangyari ba? Wala. Hanggang daldal lang. Wala. After nun, sabi na, in aid of legislation. Wala naman nanggawang legislation. Parang si Bato, yung sa PIDEA leak niya. Wala rin nangyaring legislation doon. Anong naamin mong batas? Wala. O kaya dapat ang heads ninyo ang mag-roll, mga animal kayo. Ha? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.